Ang pagbabalik ng nakalimutang bangkay. Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan, may isang lugar na hindi tinatambayan ng sinuman. Isang bahagi ng gubat na kahit ang pinakamalakas na lalaki sa baryo ay iniiwasang puntahan. Ang dahilan? Hindi nila alam. Hindi naman ito mayaman sa mababangis na hayop. Hindi rin ito inaabot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Pero may kakaibang pakiramdam doon. Isang bigat sa dibdib, isang malamig na hangin na kahit sa kainitan ng araw at ang hindi maipaliwanag na pakiramdam na may nakatingin sa iyo mula sa dilim. Isang gabi, isang kaluskos ang pumukaw sa katahimikan. Isang bagay ang gumagalaw sa ilalim ng lupa. Isang kamay ang bumangon. Si Elmer ay isang karaniwang mangingisda sa baryo. Mahilig siyang uminom tuwing gabi sa maliit na tindahan ng Aling Perla. Nang gabing iyon, tulad ng dati, lasing siyang umuwi. Naglalakad sa makipot na daan sa gilid ng kagubatan. Ang buwan ay mataas nung araw na yon. Ngunit tila hindi sapat ang liwanag nito upang pawiin ang dilim na bumabalot sa paligid. Sa kanyang paglalakad, narinig niya ang isang kaluskos. Parang may kumagapang sa ilalim ng lupa. Sa una, inakala niyang mga daga lamang ito o baka ahas, kaya hindi niya pinansin. Pero nang lumapit siya sa pinagmumula ng ingay, nakita niya isang kamay. Hindi ito isang kamay ng bangkay. Hindi ito tuyot, hindi rin ito bulok. Isa itong kamay na parang pag-aari ng isang taong buhay. Napapaligiran ito ng lupa, dahan-dahang bumabangon, pilit na humahawak sa hangin na tila may hinahanip. Napatigil si Elmer. Hindi niya magawang umatras, hindi rin niya magawang lumapit. Ang kanyang katawan ay nagyelo sa takot. Ngunit nang makita niyang gumalaw ang mga daliri na parang may pilit na humahawak sa kanya, nagsimula siyang tumakbo, hindi na siya lumingon. Kinabukasan, ikinuwento ni Elmer ang kanyang nakita kay Mang Andres, ang pinakamatandang residente sa baryo. Ngunit sa halip na pagtawanan siya, nanahimik lang ang matanda. May lungkot sa kanyang mga mata, may bigat sa kanyang tinig. May isang libingang matagal nang nakalimutan, sabi ni Mang Andres. Isang lugar kung saan may nakabaon na hindi dapat mabuhay muli. Napatingin si Elmer sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin, Mang Andres? Napabuntong hininga ang matanda bago magsimulang magkwento. Noong panahon ng gyera, may isang grupo ng sundalo na napadpad sa baryo. Hindi sila mga kaibigan. Hindi sila narito upang protektahan ang mga tao. Sila ay mga halimaw sa anyo ng tao. Pumapasok sila sa mga bahay, ninanakaw ang mga pagkain, inaabuso ang mga kababaihan at pumapatay ng walang dahilan. Isang araw, isang batang lalaki ang nahuli nilang nagmamatsyag sa kanilang kampo. Akala nila ay espiya siya ng mga rebelde. Sa harap ng buong baryo, pinalo nila ito ng husto. Pinutol ang kanyang mga daliri, binasag ang kanyang mga buto. Ngunit hindi siya namatay. Kaya't sa takot na baka makaligtas ito, binaon siya ng buhay sa gubat, doon sa lugar na hindi tinatambayan ni Numan. At mula noon kahit nawala na ang mga sundalo, nanatiling malamig ang hangin sa bahaging iyon ng gubat. Wala nang bumalik upang hukayin siya. Wala na ring naglakas ng loob na alalahanin pa siya. Ngayon,
baka bumabangon siya para maghiganti. Hindi naniniwala si Elmer. Paano mabubuhay ang isang taong inilibing ng buhay ilang dekada na ang nakaraan? Ngunit sa kanyang isipan, bumabalik ang imahe ng kamay. Hindi ito bulok, hindi marumi. Buhay ito. Kinausap niyang ilan pang kalalakihan sa baryo at napagkasunduan nilang hukayin ang lugar kung saan niya nakita ang kamay. Dala ang mga pala, nagtungo sila sa kakahuyan. Naghanap ng bakas ng lupa na tila nagalaw kamakailan. Hindi naman nagtagal, nakita nila ang lugar. May malalim na bit ang lupa, parang may pilit na gustong lumabas. Nang isalpak ng isa, ang pala, malambot ang lupa, parang bagong hukay. Habang lumalalim ang hukay, dahan-dahan nilang nakita ang isang braso. Maputi, malinis, parang hindi pa natagalan sa ilalim ng lupa. At nang mahukay nila ang buong katawan, naapaatras silang lahat. Ang lalaking nakabaon ay hindi isang bangkay. Buhay ito. Nakadilat ang kanyang mga mata. Kanyang katawan ay hindi naaagnas. Parang natulog lang ito ng matagal at ngayon ay nagising muli. At nang gumalaw ang kanyang labi, isang malamig na bulong ang lumabas sa kanyang bibig. Akala nyo, nakalimutan ko na? Nang makita nila yon, nagtakbuhan sila pabalik sa baryo. Iniwan ang hukay na bukas. Ngunit nang lumingon sila pabalik, ang katawan ay wala na roon. Simula noon, nagsimulang mawala ang mga tao sa baryo. Na si Elmer. Natagpuan na lang siya sa kakahuyan, nakatitig sa kawalan, nakanganga na parang may gustong isigaw pero hindi magawa. Ang kanyang mga kamay ay puno ng lupa para siya mismo ay sinubukang ilibing ng buhay. Isa-isa ang mga tumulong sa paghukay ay nawala rin. Ang kanilang mga katawan ay hindi na natagpuan. At tuwing sasapit ang hating gabi, may maririnig na mahihinang kaluskos sa lupa. Minsan kapag lumalalim ang gabi, may makikita kang kamay na dahan-dahang bumabangon mula sa kadiliman. Naghahanap, naghihintay, sapagkat ang nilibing ng buhay ay hindi kailanman nakakalimot. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nababawi ang kanyang hustisya. May sarili ka bang kwentong katatakutan? Ipadala ito sa rosalindaaribal69@gmail.com at baka ikaw na ang susunod naming ma-feature sa aming video. Thank you for watching!